speaker natin na pinakakabangan natin, yung agribusiness opportunities, na ano ba yung mga kumikitang agribusiness opportunities sa Philippines. Ang first speaker natin ay may 32 years in government service sa Department of Agriculture. So ganun na siya ka-expert sa mga agribusiness opportunities. Siya ay graduate na agriculturist graduate from UP Los Baños. At kasalukuyan, siya ang Regional Director ng Department of Agriculture sa Calabarzon. So ladies and gentlemen, please help me welcome Regional Director Vilma Democolang. Gandang hapon. Ang sarap matulog, ano? Pero sa labas ang init, ano? Maligit din ako, ano? Ako po si Vilma Mendoza de Maculang, taga Balay-Banay, Lipa City. Sino po mga taga Batangas dito? Ay, madami taga Batangas. Ano? So yung iba, I think galing kayo din sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Ano? Pero kung ano kayo i-discuss po, ito po ay kung saan man kayo naroon sa buong Pilipinas. Pare-pareho ang programa ng Department of Agriculture. So, sabi nga ni Director May, ako po ay 32 years, actually mag-34 years na po, na nasa kagawaran ng pagsasaka. No? So, yung topic ko po for this afternoon is agribusiness opportunities in Calabarzon. Ito po yung same topic na discuss namin last June ni Director May sa Rome and Milan. Okay? We were there last year noong June. At nagtitipid po kami ng kagaya doon. So yung mga namit namin doon ay may mga assistance na po kami binibigay doon. Like for example, iba nagalaga na ng baboy, nagtayo ng piggery. And kapag ka po organizing grupo na nandun sa iniba nila, sa cooperative or association, nakakapagbigay po kami ng mga tractor. So in detail, discussing ko po yun kung ano yung pinamimigay ng ating Department of Agriculture. So, yung Department of Agriculture o kagawaran ng pagsasaka ng Pilipinas natin, ay ang mission po, siyempre, ay ang siguraduhin na mayroong kasapatan ng pagkain, siyempre, ang bawat isang Pilipino. No? Kaya kung may pera man tayo, wala naman tayo mabibiling pagkain, edi gutom din mo nga, butin ang ating mga pamilya na sa Pilipinas. Kaya bukod po doon ay mapataso ang farm income ng ating mga nagbubukid to generate jobs, food security, and reduce poverty. Yan ang mission ng ating Department of Agriculture. Ito yung mga serbisyo na pinagkakaloob ng ating kagawaran ng pagsasaka. Meron po tayong tinatawag na production support. So, nabibigay po tayo, very generous po ng ating Department of Agriculture. Siguro sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kami po yung wala ng trabaho hindi mamigay. Namigay ng bighi ng palay, mais, vegetables, mga planting materials na groceries, coffee, cacao. Kanina nakita ko may schedule kayo ng about cacao, March 12. Kami po ay namimigay ng libre niyan. Yung mga pananim na cacao, ang kailangan lang ay nagtataniman kayong lupa, syempre. At technology, kami ho ay nagbibigay ng mga libreng seminars. Yung mga kagamitan ho natin, like for example, knapsack sprayer, power sprayers, yung pang-spray ng mga mangga para bumulaksak, yung pang-spray sa mga kulisap, yung mga kagamitan, garden tools, bibigay din po kami yan, libreng-libre. Organic fertilizers and bio-fertilizers, ano? So, kalimitan, kinakampanya na ho natin yung hindi na tayo gagamit ng mga abono na urea kunti kasi nakakasira yun ng lupa natin. Kaya ang atin ang ginagawa yung compost. Kaya ang tawag natin doon ay mga organic fertilizers. Gamitin din mo kami yan. Greenhouses and nursery establishment. So, kung mag-request kayo ng isang greenhouse para kayo makapagtanim ng mga halaman na high value crops. Like for example, honeydew, yung mga melon, mga lettuce. Kailangan ilagay natin sa isang greenhouse. Ay nagbibigay din po kami ng libre yan. And nursery establishment, kami updated ang discussion about nursery establishment. Yung Carabao and cattle, yung mga pang-araro. Namimigay din po kami ng kalabaw at baka, gagamitin sa bukid, bukod-bukod, doon sa mga areas na hindi yung kayang itraktora, halimbawa medyo matarik o hilly areas. Ang binibili namin dyan ay kalabaw at baka. And then biocontrol materials,
Yun yung para mapuksa ang halimbawa yung corn borer, yung ating makikita na mga uod sa mais. Inalagyan na naman natin ng mga insekto na kakainin, ang itlog ng mga nagiging uod na yan. So ang tawag po doon ay biocontrol materials like trichogramma and toluene. And yung mga pipes so na panglinya kapag po tayo mag-irrigate ng ating mga taniman ng gulay o anumang halaman. And plastic drums kung kailangan mag-import tayo ng tubig sa ating mga bukid. So, bukod po doon, meron po tayong tinatawag na farm mechanization kasi nagkaroon na po tayo ng batas na kailangan ay isulong din natin ang mechanization ng ating mga magbubukid. Kaya, traktora. Namimigay po tayo ng 90 horsepower na traktora. Ang halaga po niyan ay 2.3 million. Libre din po yan. Pero hindi po isang tao bibigyan yan. Kung ang ating mga kasamahan ay organized into a cooperative o isang grupo ng mga farmers association, nag-organize, binibigyan po namin ng mga traktora. Pagka ho sa palayan, hand tractors. Kapag po mga balingho, yung kasaba, mais, 90 horsepower, it's 2.3 million. Kapag hand tractors, mga 150,000, ibinibigay din mo namin yan. Dati ho ay binibigyan pa namin hinihingan namin ng 10% counterpart. Pero sa ngayon, amin ang pinakikiusap sa mga supplier na sumasali sa bidding na ibigay na lang ng libre. Na wala nang counterpart ang mga recipients at mga tatanggap niyan. So, transplanters, meron tayong mga ang nagtatanim na rin ng ating palay at mais ay yung hinihila na lang ng traktora, kasama rin niya na binibigay. Drum seeders, kung magtatanim ng palay. Multi-tillers, kapag ho ang ating itatanim ay mga gulay, meron naman tayong tagagawa ng flat. Ang katumbas yung tinatawag na multi-tiller ay 10 tao. Hindi na ho isa-isa yung kayo magagamas. Pagdaan ng multi-tiller, naka-flat na ho, pagbalik mo sa kabila. Yung parang sasalubong lang, flat na ho siya. And then kapag ho madamo na yung daan, isa rin lamang ninyong pagdadaanin doon. So, ang katumbasan na isang multi-tiller ay 10 tao. Kaya sa mga maggugulay mo, pinamimigay mo namin yan. Nagkakalaga ho yan ng 350,000. And then we have combined harvester. Siguro kung makita nyo dito kung may mga high-tech na rin yan, lalo na yung mga pag-aani ng pala, hindi no, isa-isa na inaamin natin o tinatabas. Kung hindi ho yung pagdaan ng combine harvester, nakasahod na rin doon yung sako, 12 sako, kakalaging 2 na puno, ibababa natin sa bawat pilapil. So 1.8 million. Ang iba ho rito ay binibigyan natin through association, ang iba ho ay pwedeng by individual na mga items. So rice reaper, yung pang-ani ho ng palay. So lahat po yan, binibigyan natin ng libre. Pagdating naman po sa patubig, meron tayong mga small scale irrigation. Yung shallow tube wells, meron po bang taga Mindoro dito? Di ba sa inyo, sa taga Mindoro? Di ba sa inyo, yung basta yung tubig dire-diretso lang, yung free flowing. Kaya kung meron din kayong ganyan na mababaw ang tubig, mga 2 tubo lamang na mahaba, no, na 30 feet, mga 60 feet yung lalim ng inyong tubig, yung ganun mga lugar na kapag ho, binaw na natin ng 2 tubo, ang makakakuha na tayong tubig para sa irigasyon. So nagbibigay kami ng tinatawag na shallow tubers. Yun ay makina. Para ho, ito yun. Para ho, pahunin natin yung tubig. So, kung hindi man to, wala tayong makuha ng ganung babaw na ng tubo. Kung meron tayong mga ilog na may tubig, pwede yung lawitan natin ng hose na kakalitong makina, ipapangpo niyan, i-irrigate sa ating mga gulayan, mais at palayan. So, nalibigyo kami niyan, shallow tubers, mga 70 to 80,000 ang halaga. And then, tatayo din po kami ng mga ramp pump at solar pump na siya hong bibigay sa atin ng tubig. Spring development and small farm reservoir. So, kapag meron tayong pwedeng mga ipunin na tubig, kahit tubig ulan, amin ang ipinapabako yan para magkaroon tayo ng ipunan ng tubig. And then, sa post-harvest, pagkatapos mag-ani, bibigay din tayo ng mga rice presser. Then, corn sheller, flatbed dryers, tuyuan mo ng palay, kasawa village type dryer. Kaya dito, pag naani natin yung mais, yung corn dryer, pag naani, naalisan ng balat, ilalagay mo lang doon sa
machine, ihimayin na, tutuyuin, sasahod ka na lang, sa sako, and then pwede na ibenta kinabukasan mo. So meron na tayong mga machine, mga equipment na ganyan na pinamimigay or facilities. Sa corn and cassava dryer, nagkakahalaga ho yan dati ng mga 7.5 million, kasama ho ang building, kasama ho yung pasilidad na tuyuan at himayan. Ang kailangan lamang mo ay lote na pagtatayuan. Or less 1,000 square meters na lote na inyong i-donate o kaya ililis sa samahan na magtatayo ng ating mga drying facilities. Meron na tayong corn mill and hammer mill, yung mga panggiling ng mais, pwede yung pangkain at saka pangpatuka sa mga manok, sa mga sasabungin. Meron ba nagsasabong dito? Siguro wala, mabasa na ninyo. Kaya napakaganda talaga na at the young age ay tayo ay mag-invest at nang tayo pag tumanda ay siguro sitting pretty na lang. No? And then kasama granulator, chipper, and grater. Kami po kasi may mga programa din na tinuturuan ng mga kababaihan. O kahit mga kalalakihan kung interesado silang magawa ng pichi-pichi, kasama cake, kasama pulburon. Binibigyan dito namin pagkatapos ng seminar ng ganitong mga machineries para may pagsisimulan kayo. Mga pangtigaan ng niyog, ng gata, dito rin naman yung binibigyan namin. Kaya kung may mga kababaihan na grupo ng mga 20 hanggang mga 50, pwede na namin bigyan ng seminar. Kasama na yung equipment pagkatapos ng seminar. Then rice processing complex, ito naman ho isang kompletong pasilidad kung saan dinadala ang mga palay, doon na rin yung tinutuyo at saka po yung ginigiling. Libre din mo yun. At kapag po kooperatiba, may operating capital ng mga 1.5 million para makapamili ng palay ang mga magsasaka at meron silang panimulang puhunan. Trading centers, nagtatayo kami ng mga, ang tawag nila dati, bagsakan ng mga gulay o anumang agriculture product para ho doon ipunin. So, binibigyan namin ang building, binibigyan namin ng mga refrigerated na facilities, refrigerated na mga, minsan may kasama mong van, para yung mga produkto ay doon madala and then mahapos kung saan dadalhin pinakamaraming market. Kapag ka po naman mga palay, yan o, mga drying nets at saka laminated trapal, mga bilaran, binibigyan din mo namin yan kapag ka mga individual na nagtatanim ng palay. So, binibigyan po tayo ng mga drying nets, yung lambat ng isda para doon ang magamit nila na bilaran sa halip na doon magbibilan sa ating mga kalsada. And then we have coffee roaster, the pulver, and the hutter. Kung meron na kayo maraming talim na coffee, nabibigay yung kami ng mga facilities. And then kung magpupropose kayo ng isang coffee processing facility, may building, may equipment, yun po ay ating pinavalidate kung pinupundodo namin. So, other services po ng Department of Agriculture ay yung training nga po, simula po sa production, post-harvest processing. So, from, ang sabi nga ay from seed to table, no? Simula sa buto hanggang sa kapat kainan natin, and binibigay po kami ng training. And we have also farmers in school. Dito po ay pagtuturo sa ating mga farmers na actual, hindi po yung classroom style, kung hindi sa loob ng isang linggo, nag-meeting po ang ating mga farmers, a group of 25. And then yung pagtatanim hanggang sa siya ay anihin, ay tinuturo po natin yun. And then we have the School of the Ed to promote our technologies, and then meron po tayong market linkages. Kung kami man po ay nagpapatanim, meron po kami mga nililing po namin kung saan dadalhin sa ibebenta ang ating po mga produkto. And then in terms of crop production, ito po yung business opportunities. Ano po yung pwedeng paglagyan natin ng ating pera? O saan po tayo mag-i-invest? Rice and corn seed production. Pwede po tayo maging seed grower. Ang ating pong region, yung Calabarzon, kulang na kulang po tayo sa binhi ng palay at mais. Alam naman natin na maliit lang yung ating land area, lalo na talagang yung urban, napakabilis na ho ng ating yung land conversion sa Calabarzon. Pero kung tayo po ay dun sa corn and rice seed production, magbibili tayo ng palay at mais, tayo ay makakasupply ng ating mais at palay na dito po sa ating region. At yan po ay binibili rin ng Department of Agriculture ng 1,360 per bag in 50 kilos. Ang presyo ng ordinaryong palay ay nag-release ng 17 to 20.
Kapag kahoy yan ibinhi, ang presyo po namin ay 35 pesos per kilo. So almost double yung presyo. Ang kailangan lang mo naman diyan ay magsaseminar tayo sa Bureau of Plant Industry para malaman natin kung paano gawin yung purong binhi. Siyempre, kapag purong binhi, pantay lang. Pag tingin nyo sa palayan, wala mong may mataas na palay. Kundi, pag tingin nyo pantay-pantay, yun o, isang palatandaan na puro ang inyong binhi. No? Mga ganun po ang technology dyan. And then, corn production for silage, yun pong ginagawa nating ensalada na mais. Na yung katawan o puno ng mais na ginagawa pong parang ensalada at pinakakain sa ating mga dairy animals, yung ginagataan sa na baka at kalabaw. Ano yung in-demand ngayon sa Pilipinas. And then of course, yung off-season production of high-value crops. Pag sinabi yung off-season, may mga panahon na halimbawa ang presyo ng kamatis ay 180 pesos ang kilo. Kapag Disyembre, ang presyo ng siling, ano ba yun, yung panlagay sa dinuguan, ginagawang dynamite, yung binabalot na parang turon, umabot ng 300 to 400 ang ating siling. Kaya, yun po, kung tayo itatanim na tinatawag nating off-season, tayo lamang ang may tanim sa panahong iyon, malaki po ang kikitain natin, lalo na kapag yung sili, kamatis, ang palaya. And fruit crop production, coffee and cacao production. Ngayon yung cacao, in demand po talaga yan. Darating po yung panahon na wala na magagawang chocolate. Worldwide na po yung pangangailangan ng cacao. Kaya sa ngayon, ang aming pinakamalaking pinupunduhan ay pamimigay ng pananim na grafted. Yung dinugtungan, nabubungang cacao in 3 years. Kasi, yun ang pangangailangan ay pinaghahandaan ako ng Agora ng Magsasaka ng Department of Agriculture para masuplayan natin ang local and international demand sa cacao. And then, of course, we have onion and garlic production, and then vermicast. Ito yung paggawa ng mga abono na organic. No? So, kung narinig niyo yung tinatawag nating vermicompost, yung African night roller, yung bulate, yung dumi ng bulate yung ginagawa natin na fertilizer. So, napakamahal nun, isang sako ng ganyan na organic fertilizer, 350. So, namimigay po kami ng shredder. Yung pangtagtag ng mga ipakakain sa bulate para ho dumi ang bulate at yung dumi ng bulate, siya ho natin iaabono. So, kami po nagbibigay ng technology and yung tinatawag natin machinery na shredder. So, magbibigay pa ako ng example ng cost and return para ho sa taniman ng mais na intended for silage, yun yung pakain sa ating mga kalabaw at saka baka na ginagatasan. Itong computation ko rito ay hindi po kasali ang computation ng bunga ng mais, puso ng mais. Ang isang hektaryang maisan ay meron doon siyang puno na 50 to 60,000 na puno ng mais. So kung yung puno natin ng mais ay bubunga ng, minsan di ba dalawa? So ilagay natin na isa. Ang isang puso ng mais ang halaga, halimbawa kung Japanese corn, sweet corn ay 2 piso. Ito yung pinakamura na. Hindi tayo nakakabili ng mais na piso lang ang isang puso. Ilagay natin 2 piso. So kung 50,000 times 2 pesos, meron kang 100,000. Ang cost of production mo ng ating nung isang hektaryang maisan ay mga 33,500. Ipalagay na natin na gumastos ka ng 50,000 sa isang hektarya, pinakamalaki na ho yun. So, may kikitain ka in 75 days. Kasi yung mais, kapag ka ho gano'n na panlaga, ay 75 days lang ho. Simula itanim, ayaanihin mo na ng 75 days. Kaya, sa 2 buwan at kalahati, kikita ka na ng mga 50,000 ano. And then, ito naman no, yun yung ating pinagbalatan, yung puno. Kikitaan din natin yun. Kasi binibili na ho ngayon yan sa Pilipinas, ng ating mga magbabaka at nagagatas ng kalabaw. So doon sa isang hektarya ay tayo ho ay magkakaroon ng 27,500 kilos na puno ng mais na walang bunga. So siguro kinuhin yung unang bunga na sinasabi ko kanina na pinagbili ng 2 piso, kung binatid sa isang maliit, isasama lang mo yan na tatagta rin ng mga bibili ho ng isang puno ng mais. Ang bawat kilo ng inansa ninyo ng bunga ay 2 piso. So, kung meron ko kayong 27,500 kilos na puno ng mais na pinagtanggalan ng bunga,
bibili nyo ng 2 piso. Anong tinatawag natin, Benacor Alaminos Laguna, ay meron mo kayo 55,000. Kasi kalimitan, di ba, wala nang kwenta yung mga yung punong na isang pinagalisan. So yun yung ginagawa yung salada at pinakamagandang pakain sa mga baka at kalabaw. Nilalagyan mo nila ng molasses at nilalaukan ng mga ipa at kung ano pa ho. And then, so meron mo tayong magiging income na 21,500. Ito dun lamang ho sa ating yung pinagalisan ng puso. Idagdag niyo yung 50,000 ninyo kanina na pinagbilan sa puso. So magiging mga 70,000. Ano po? So, for 3 croppings in a year, pwede mo kayong kumita ng doon lamang mo sa pinakabasura na ay magkakaroon ng 64,500 plus 150. So, ganun yung kita ninyo sa loob ng isang taon sa inyong isang hektaryang maisan. Yun yung Benacor Alaminos Laguna ay isang samahan ho ng mga magsasaka na itinayo na ang trabaho ay tulungan ang mga magmamarisan ho. Meron sila mga truck na gumagala at pick up na yung mga mais na lindirin na pangpakain sa baka at kalabaw. Kaya pwede po namin i-connect kayo doon at kulang na kulang po doon. Sila nga po ay nag-export na rin sa Korea ng mga pakain niya sa dairy cattle and carabao. Kaya wala pong problema rin sa market, pwede po namin kayo i-link. And then we have this kasama sa product and byproduct development. May mga food processing po kami na sinasagawa, lalo na sa mga kababaihan at mga interesado, kasaba chili, kasaba cake, polvoron, kichi. And then kung yung mga waste material ng corn, yung balat, pwede rin yung gawin natin ng mga yung mga decorations, and then fruit jams, jellies, juice, wine from mango, dragon fruit, passion fruit, guyabano. Minsan mga nalalaglag lang, yung mga bignay, may mga ganyan kami, bignay wine, ricotti wine, tamarind wine, and then ginagawang jellies, like makopa, nagagawa rin kami ng mga ganyan na itinuturo sa mga nais ko. So, kung gusto naman po ninyo ay ang ibang swine production, hog fattening. So ito yung cost and return analysis sa bawat isang ulo ng baboy na alagaan natin sa loob po ng 4 na buwan. Kasi kung tayo bumibili ng biik, yung walay na 2 buwan na ho siya, na ang kanyang timbang ay mga 15 to 20 kilos. So ang halaga ng isang biik na nagtitimbang ng 15 kilos ay 3,000. Kakain mo siya buwan ng halos ay 1,000, kaya 4,200 for 4 months. Maghanda na rin tayo para sa kanyang medication, 250. Or yung kanyang vitamins. Ang labor mo ay 100 lang inilagay namin kasi ano pakakainin na minsan sa umaga, minsan sa hapon. Ang ating electricity and water is 100. And then kung tayo pinag-rent ng building, i-assume natin na meron ng building, ay dinilagyan namin ng 100 and then a total expense of 7,800. 5 pesos sa isang ulo ng baboy. So, kapag ka naka-4 na buwan, titimbang mo yan ng 90, di ba? Pagka may nagbebenta tayo ng baboy, dapat 85 to 90 kilos yung tinatawag nila ng bagsak ng timbang. So, in 4 months, dapat ang timbang ng baboy mo ay 85 to 90 kilos. Ang prevailing price po ngayon is 120 pesos per live weight kilogram ng baboy. So, 10,800. So, yung net income po ninyo, sa isang ulo ng baboy, in 4 months ay 2,995 more or less 3,000. So kung meron kang 5 po na palakihin, yung multiply ninyo na ng 3,000, edi yun ho. Meron mo kayong 150,000 in 4 months. Sa inyo pong 5 ulong baboy na palakihin, 4 na buwan na alagaan. So depende yun sa dami ng aalagaan ninyo o papaalagaan. Ngayon, kung kayo po ay paiwi, siguro hati kayo sa kita. Kasi ganun po ang lakad sa Pilipinas, ang paiwi, hati sa tubo, ang may-ari at saka yung nag-alaga. And then fattening, kapag ka po naman ang ating alagaan ay pagpapataba ng mga baka, so kung tayo ay bumili ng isang zero ng baka, ng kakalaga ng 28,000, aalagaan po natin yan ng 6 months. So meron mo tayong feeds, kalimitan yung ginagawa natin para tawag ay supa, force feeding ng ating mga baka para mabilis tumaba. So nilagyan din natin ng water, medication, kung yung pag bumili ka, and so, ang tracking mo ay 500 pesos, pag binenta mo ay 500, so naging 1,000 yung huli. So,
So gagastos ka ng 31,200 sa isang ulo, and an income of 40,000 after 6 months and off. So bawat isang ulo ng baka, ang ating pong pinataba niya, 6 months, kikita ng 8,800. So yung ROI niya is 28%. And then for broiler, no? Alam niyo po yung ating mga manok ngayon ay maganda rin yung pagkitaan niya. Usually nakita natin yung mga small poultry raiser, minsan ang alaga lang nila is minsan meron 500 lang. Pero dito na-compute naman kami ng 10,000 kasi para isa na rin lang yung inyong pagod at malaki-laki yung bibigay ng So para po sa 10,000 broiler na alam niyo naman napaka-in-demand saan man tayo pumunta, di ba? Jollibee, McDo, KFC, lahat manok na lang. Kasi ang mga bata ngayon, di ba? Lahat na lang ang kilala nila fried chicken. No? So bukod po doon, sana turuan natin kumain ng gulay. No? Kasi pampahaba yun ng buhay. So dito, nagtupit kami sa 10,000 na broiler na aalagaan natin ng 45 days. No, 45 days. So dito ho, ang halaga ho ng day-old chicks ay 40,000. No? So, ang halaga ng isa ay 20 to 25 pesos ang isang sisid. No? And then yung feeds niya is 60,000. Lagyan nila namin ng water and electricity, 9,000. And then medication, 20,000. Ini-assuming na walang pinagkakasakit and then may vaccine tayo nilalagay. Labor is 9,000. And then yung i-assume natin na magre-rent na lang tayo ng building, 9,000. In 45 days lang naman yun. Ibig sabihin, 1.5 months. And an expenses na 139,000 para sa 10,000 na ulo ng manok. So may gross income kayo na after 45 days, siya po ititimbang na 1.6 kilos to 2 kilograms ang bawat isang manok. So, ang halaga po ng live weight ng manok is 90 per kilo, yung buhay. Kaya times 2 kilos is 180,000. So, meron kayong net income ng 41,000 in 45 days. Ano? So, 10,000 na manok. So, yun yung mga building na dyan, na pwede mong paglagyan, pwede tayo mag-rent o mag-lease. Maganda po yan. Kasi talagang walang katapusan ang demand sa manok. So, eto po, ang presentation namin. So, thank you po for Thank you very much, Arlene Gilma.